Basta QC record holder. Nakamit ng National Federation of Hog Farmers Incorporated ang bagong Guinness World Record sa pinakamaraming pork dishes na inihain at i-display bilang bahagi ng Hog Festival celebration sa Gateway Mall sa QC. Umabot sa 313 pork dishes ang pumasa sa kwalifikasyon at pagsuri ni Guinness World Judge Sonia Ushiragochi. Nakiisa sa pagdiriwang si Mayor Joy Belmonte at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Congratulations Team QC! Muling ginawaran ng Quezon City ng Tugatog Award ng Procurement Service Department of Budget and Management. Ang QC ang natatanging LGU na napabilang sa mga ahensyang ginawaran ng nasabing parangal. Kinilala din bilang isa sa mga faces of the future si Mayor Belmonte sa The Philippines Yearbook 2024. Ang The Philippines Yearbook ay isang publishing company na nagbibigay pagkilala sa mga taong naging inspirasyon sa larangan ng entertainment, government at business sa kasaysayan ng Pilipinas. May karamay ka sa QC. Kinalingan ng lokal na pamahalaan ng mga pamilyang nasunugan sa magkakahiwalay na lugar sa lungsod. Aabot sa 152 pamilyang nasunugan sa barangay Tandang Sora ang agad na nabigyan ng tulong pinansyal. Personal din silang kinamusta ng alkalde at inalam ang kalagayan. Namahagi din ng Quezon City Government ng financial assistance sa 135 pamilyang nasunugan sa barangay Tatalon at 125 pamilyang biktima ng sunog sa barangay Kulyat. Nagbigay naman ng tulong medikal ang Quezon City Health Department sa mga residenteng apektado ng sunog. Habang nagpadala din ng tulong na bigas at iba pang kagamitan sa mga nasunugan sa barangay Tatalon at lokal na pamahalaan. QC Programs, angat! Happy 30th Founding Anniversary QCU! Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang pagbubukas ng bagong academic building at ng Urban Farming Innovation and Learning Center sa Quezon City University. Tara na sa Trinoma Activity Center at kilalanin ang iconic women ng Quezon City. Tampok sa exhibit ang mga larawan ng mga babaeng Q-citizen mula sa iba-ibang sektor na nagpunyagi at nagsilbing inspirasyon sa kanilang kapwa. Meron ding booths na nagbebenta ng iba-ibang produkto mula sa mga damit, pagkain at handcrafts. Tinalakay ni City Engineer Attorney Dale Peral ang mga hakbang na ginagawa ng lungsod upang makaiwas sa epekto ng pagbaha sa ginanap na 46th Asian Civil Engineering Coordinating Council Executive Committee meeting. Hinikayat ni Mayor Belmonte ang mga doktor at pharmacy owners na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mas mabigyan ng mataas na kalidad at abot kayang gamot ang mga residente sa ginanap na The Generic Pharmacy Franchisees Summit 2024. Nagsama-sama ang iba-ibang stakeholders sa ginanap na Philippine National Cancer Summit 2024 bilang bahagi ng paggunita ng National Cancer Awareness Month. Personal na binisita ni Mayor Belmonte ang Q-citizens ng District 4 sa ginanap na Free Mobile Diagnostic Clinic handog ng tanggapan ni Representative Marvin Rillo. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng mobile clinic ang general screening and consultation, laboratory, ultrasound, ECG and 2D echo at X-ray. Viva San Jose! Sinalubong ng pamahalaang lungsod ang pagdating ng imahen ng St. Joseph Protector of Quezon City kasunod ang pag-alay ng banal na misa. Mainit na tinanggap ni Mayor Belmonte ang mga panauhin mula sa Tagbilaran City sa pangunguna ni Mayor Jane Yap. Kasama si USAID Urban Connect Project Chief of Party Dr. Alex Brillantes Jr. bilang bahagi ng kanilang benchmarking activity sa Quezon City Hall. Bida ang best practices ng lungsod pagdating sa internal audit execution at operational processes sa pagbisita ng mga kinatawan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinimulan na ang pagsasaayos ng mga kable at paglilinis ng mga poste sa kahabaan ng FPJ Avenue sa ilalim ng anti-dangling and illegal wire attachments operations ng lokal na pamahalaan. Nakatanggap ang 315 senior Q-citizens ng 500 pesos financial aid mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng Social Welfare Assistance Program. Sinabi ni Mayor Belmonte kay UNIP Goodwill Ambassador Antoinette Taus na mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga lungsod tulad ng Quezon City para masolusyonan ang iba-ibang problema sa kalikasan. Dagdag pa niya na ang kanyang pagiging UNIP Champion of the Earth ay nagsisilbing motibasyon niya para mas pag-igihin ang paggawa ng mga polisiya para sa isang green, livable and sustainable future para sa Q-citizens. Binigyan din ni Mayor Belmonte ang kahalagahan ng pagtutulungan ng nasyonal at lokal na pamahalaan sa mga programang makakatulong solusyonan ng climate change. Ang alkalde ang kinatawan ng mga syudad at rehiyon sa buong mundo sa isinagawang 6th United Nations Environmental Assembly sa Nairobi, Kenya.
Ibinida pa niya ang green and sustainable initiatives ng lungsod kina Freetown Deputy Mayor Cueco Melvin Lisques at ang mga opisyal ng United Nations Environment Program sa pagbisita ng alkalde sa Nairobi National Park and Cultiva Farm sa Kenya. Pinarangalan ng QC Honesty Exemplar Award sina Jonathan Robles ng Traffic and Transport Management Department at Rodolfo Novio Jr. ng City General Services Department para sa kanilang katapatan na ipinamala sa trabaho. Habang binigyan naman ng Career and Self-Development Award ang mga empleyado ng lungsod na nakapasa sa Civil Service Examination.